a blessed and joyful day, mga ka-faith. Let us give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Tuesday na naman, so let us choose to be thankful no matter how good or bad your day is. Marami pa ring dahilan para magpasalamat. Dahil every gising is a blessing. Kaya tara, devotion muna po tayo mga kapatid. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Mula po sa Colossians chapter 3 verse 15, ganito po ang sinasabi. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Amen. Having a thankful heart at all times ay marka ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Thankful living is the result of living connected to Christ. Pag nakikita ng ibang tao na tayo ay nabubuhay na puno ng pagpapasalamat,
Kahit hindi naman masyadong maganda ang buhay o mga pangyayari sa atin, nalalaman nila na tayo ay may matibay na pananampalataya. When we live this way, people who observe your life know you live this way because you worship Jesus Christ. Yung mga church and unchurched people ay naku-curious at the same time at nai-inspire din sa uri ng buhay na meron ka. And your life becomes an inspiration to others. Si Apostol Pablo na nakaranas ng lahat ng trials and bitterness sa buhay, through all his experiences, he learned that living thankfully puts things in perspective. Yung pagrereklamo, pagkainggit, pagtatanim ng sama ng loob sa kapwa, at pakikipagkompetisyon sa kapatid ay nagkukos lamang ng distraction, confusion, division, at anxiety. And none of those things produce peace. Para kay Pablo, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, maganda man o hindi maganda, ang kalagayan sa buhay, matuto pa rin na laging magpasalamat. Dahil sa pagiging mapagpasalamat, lamang natin makakamit ang kapayapaan at kagalakan. Sa Book of Colossians na ating binasa, maraming beses na binanggit ni Apostol Pablo ang salitang, "Be thankful always." Kahit nga nasa kulungan siya nung sinulat niya ito, kahit may karamdaman siya, kahit siya ay ginigipit at nahihirapan, ang kanyang paalala sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, always be thankful. Aside from physical and material blessing o mga obvious blessing na alam na natin, ano pa ba ang mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? Isa na rito ay ang kakayahan ng Diyos na baguhin ang anumang sitwasyon natin sa buhay. And that is something that we should thankful for. Ang ating kakayahan at karunungan to resolve our problems on our own ay hindi sapat. No matter how hard we try to fix things, may mga bagay at sitwasyon na hindi talaga natin kaya. May mga sitwasyon na out of our control. That's why we look to God for help. And only God has the ability to change our situation. At minsan po, hindi naman talaga yung sitwasyon per se ang binabago ng Diyos. Hindi nangyayari yung mga inaasahan natin na katugunan sa ating dalangin. Subalit, ang binabago ng Diyos ay ang sitwasyon at ang kalagayan ng ating mga puso. God give us a new perspective, kahit hindi nangyari ang mga bagay na inaasahan natin. Sometimes God doesn't change our situation because He is trying to change our heart. When we allow God to change our heart toward dun sa sitwasyon natin, nakakaranas tayo ng kapayapaan, ng peace, kahit hindi nangyari yung gusto natin. Minsan sa kahulihan natin nakikita ang will na Lord kung bakit hindi ipinagkaloob ang gusto natin. At nasasabi na lang natin, buti na lang hindi nangyari. Buti na lang binago ni Lord ang isip ko na gawin ang bagay na yon. May mas maganda palang plano siya para sa akin. Pangalawa po, tingnan natin na ang bawat pangangailangan ay pagkakataon upang magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo rin sa unang Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances. This is God's will for you in Christ Jesus." Tingnan daw po natin ang bawat kalagayan sa buhay bilang isang pagkakataon para magpasalamat sa Diyos. Gustong-gusto ko po yung mensahe na narinig ko tungkol dun sa provision ng Panginoon na kung paano mo nalalaman kung hindi mo mararanasan. Nabanggit ko na rin po ito dati sa mga nakaraang devotion ko. Sabi po doon, paano mo malalaman ang Diyos ang great healer kung hindi mo nararanasang magkasakit? Paano mo malalaman na ang Diyos ay great provider kung hindi mo mararanasang mawalan? Paano mo malalaman na ang Diyos ang iyong source of strength kung hindi mo mararanasan manghina? Paano mo malalaman na ang Diyos ang iyong peace kung hindi mo nararanasan ang mga kabalisahan at mga alalahanin sa buhay? Paano mo malalaman na ang Diyos ang magpupuno sa iyo kung hindi mo maranasan na maging empty? Mga kapatid, view every need as an opportunity to thank God. Sapagkat sa bawat hindi magandang kalagayan sa buhay, mas nakikita natin ang probisyon, ang pagkalinga, ang pag-ibig ng Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. He is in control sa lahat ng pangyayari sa atin. Kaya naman, instead of complaining, why not thank God?
Thank the Lord. Salamat, Panginoon. Wala kaming makain ngayon, pero alam ko, you will provide dahil ikaw ang aming Jehovah Jireh. Lord, salamat. Punong-puno man ako ng problema ngayon, pero alam kong sinasamahan mo ako at binibigyan mo ako ng kalakasan na mapagtagumpayan ito. The peace of Christ will rule in our hearts every time we choose to thank God. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kung mas lagi nating pipiliin ang maging mapagpasalamat kaysa maghanap at magreklamo. Walang puwang ang anumang kabalisahan, ang anumang worries, kung ang una nating laging iisipin ay ang magpasalamat. Mga kapatid, alam kong ang ilan po sa atin ngayon ay maraming pinagdaraanan na kinakaharap na problema. Ayoko na pong tanungin kung ano-anong problemang meron kayo ngayon. But instead, ang gusto ko pong itanong, ano-anong mga bagay at pangyayari ang ipinapagpasalamat mo sa Diyos nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang linggo at buwan? Sigurado ako, meron at meron kang maipagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Kulang po ang aming mga salita. Kulang po kung bibilangin namin sa aming mga kamay, sa daliri, sa kamay at paa, Panginoon, ang mga pagpapala mo. Hindi po sasapat ang lahat ng ito sa lahat ng pagpapala at kabutihan na ibinibigay mo po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon ay laging maging mapagpasalamat sa iyo. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, Panginoon. At sa pamagitan ng pusong mapagpasalamat, Panginoon, alam po namin ang iyong kapayapaan ay ipagkakaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tuwina, lagi kaming makakaasa na hindi man maganda ang kalagayan at sitwasyon namin sa buhay, laging merong Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya naman, ang hangad mo lang sa amin, Panginoon, ay makita na lagi kaming mapagpasalamat anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Pagkat alam namin, Panginoon, patuloy kang gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na kaibuti mo po. Samahan mo po kami sa maghapon na aming gagawin, sa mga kapatid na papasok sa school, sa work, anuman ang agenda namin sa araw na ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo. Pagtagumpayin mo po kami, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, sila na aming mga kapatid na ngayon ay dumudulog sa iyo, sila na nasa banig ng karamdaman, kagalingan, Panginoon, ang ipagkaloob mo. Sila na nangangailangan, provision, Panginoon, for every need, Panginoon, patuloy mong pagpalain at ipagkaloob ang mga pangangailangan ng mga kapatid. Sa mga humihiling ng karunungan at ng gabay, Panginoon, samahan mo po kami sa bawat lakbayin namin sa buhay pananampalatayang ito. Lagi mo po kaming ipaalala sa amin ang iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, tunay na kaibuti mo po sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa araw na ito at sa mga susunod pang oras at panahon. Purihin ka aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you for joining and worshiping with us today. Nawa po muli kayong napagpala ng salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan sa araw na ito. Thank you and see you again next Tuesday and every day. And please don't forget to like and share this video para marami pa tayong mga kapatid na mabless ng word ni Lord. Maraming salamat po. God bless you. Bye!